Thank you, Pastor Francis. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Merry Christmas po. Pila na ang Aldo, Pasko na. Amen. Praise the Lord. Malungkot, barakal po malungkot, Lord. Akbalo malungkot na rin nga alwa dahil may gaganakala ka rin inaanak. Hindi nga alwa po kasi rin kahit talasawa ng inaanak naman niya, adla pa eh. Lalang marine. Praise God, nasa pag-aaral po tayo ng the attributes of God revealed through the birth of Jesus. Yung mga katangian po ng Diyos na makikita po natin sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kung bakit niya binigay, ano ba yung mga katangian niya, bakit sa kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos ay pinagkalob niya po sa atin. Hello, sound check. Hello? Okay na? Upang pagbayaran po ang lahat ng ating mga kasalanan. Last week po, last Saturday, ay pinag-usapan po natin ang unang attribute ng Panginoon is love. God is love. Huwag nating baliktarin po no, na love is God. Hindi kailanman magiging Diyos ang pag-ibig. Subalit, ang Diyos ay pag-ibig, referring sa kanyang nature, sa kanyang katangian. Amen. So, yan po ang ibig sabihin po yung God's selfless care for humanity. Na sabi nga po ni David, ano ba ang tao? Bakit ganyan mo na lang siyang iniisip? Punong-puno ang iyong kaisipan patungkol sa Kanya. Ngayon po, pag-aaralan po natin is about faithfulness, katapatan po ng Diyos, God's loyalty to His promises. Lamentations 3:22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness. Sa iyo pong katapatan. Nasalamat po, narito po ang bawat isa sa amin ngayon dahil sa iyong katapatan, dahil po sa iyong biyaya, dahil sa iyong pag-ibig. Wala po kami sa mga hospital, hindi kami nakakonfine, Lord. Wala po kami sa mga bilangguan, wala po kami sa mga nicho. Kami po ay patuloy niyong binibigyan ng buhay upang ikaw ay paglingkuran, Panginoon, sa buhay, sa bawat araw na pinapahiram mo po sa amin. At sa gabing ito, narito rin po kami upang ikaw ay pasalamatan sa iyong kabutihan, sa lahat ng mga ginawa mo, at upang ikaw rin ay sambahin dahil ikaw ang aming buhay na Diyos. We allow you, Holy Spirit, once again to move to each and every individual, lalo na po sa mga first-timers po namin na kayo po yung kumilos. Lord, open the eyes of our understanding that we may receive your full revelation, your full blessings from your powerful word. And as I declare your word tonight, Lord, let there be healing. Let there be deliverance and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo, Papoy Lord. Hallelujah. Napakaganda po ng ating mga pinag-aaralan. Lalo na po yung last week din po, no, about sa pag-ibig ng Panginoon. Kahit gaano kakatalino, kahit pag samasamain pong katalinoan po natin, ang hirap po talagang unawain kung bakit ang Diyos na lumikha po sa atin ay kaya niyang magkatawang tao upang mamatay sa krus, maghirap sa krus, alipustahin, murahin, para lang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ngayon din po, mapapag-aralan po natin kung gaano katapat ang Diyos kahit ikaw at ako ay hindi kung minsan nananatiling tapat. Amen. Bagamat madalas narinig po natin, lalo na kay Pastor Proceso Marcelo na nasa langit na po ngayon, ang pastor po ng Hardin ng Panalangin ng 702 DZAS AM Radio. Madalas po niyang sinasabi, pag natatapos na po siya, ang Kristiyanong tapat ay laging sapat sa lahat ng bagay. Pero mapag-aaralan po natin ngayon yan, kung gaano po katapat ang Diyos po sa atin. Sabi po sa binasa po natin, yung steadfast love, yung hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos, no, ay hindi po natatapos. It never ceases. Hindi nawawala. Hindi nagmamaliw. And then sabi yan, His mercies, ang kanyang awa, ang kanyang habag, never come to an end. Hindi natatapos.
No, sa tao po natatapos po yan. Sige, metong namo. No, yung mga ganyan, di ba? Metong namo, isa pa kanya. Ibig sabihin po yun, natatapos na yung kanyang pasensya. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, hindi po natatapos ang pag-ibig, hindi po natatapos yung pasensya, yung habag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang maganda po nito, sa verse 23, sabi po dito, they are new every morning. Kaya dakila ang kanyang katapatan dahil yung pag-ibig, ang awa at habag ng Diyos ay laging sariwa tuwing umaga. Kaya paggising mo ng umaga, no, mapapansin niyo po na dapat natin isipin actually na sa yung paggising mo sa umaga, wag mo nang isipin yung hiningi mo na ng tawad na kasalanan kahapon dahil ang pag-ibig at awa habag ng Diyos ay laging sariwa tuwing umaga. Hindi nagbabago. Bagamat sa mag-asawa po, no, sa tao po kasi iba eh. Kahit po nagsumpaan ang mag-asawa sa altar, talagang very sweet, talagang very loving po sila dun sa unang araw, unang gabi po nila. Pero as the time goes by, nag-iiba na po yan. Di ho ba? Kasi nga po, mga tao po tayo. Pabago-bago. Pero hindi po ganyan ang katapatan ng Diyos. Kaya nga po, dakila ang katapatan ng Diyos na inawit po natin, great is thy faithfulness, because yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag, ay hindi nagbabago po sa atin. Kahit na ganyan ka, kapatid. Kahit ganyan ka at ako, hindi nagbabago ang pag-ibig at habag ng Panginoon. Huwag mong pakinggan ng dyablo. Opo, nagkakamali tayo, nagkakasala pa rin, basta't ang importante na kay Kristo ka. Ang importante, hindi ka na nag-e-enjoy na sinasadya mo na magkasala. Amen. Kahit magkamali tayo, magkasala, nasa Panginoon ka, mararanasan mo yung dakilang pag-ibig at habag ng Panginoon. Dahil dakila po ang kanyang katapatan. During the Second Temple po, no, about 500 BC or before Christ po, ay naitayo po ang temple. But nung naitayo na po yun, after that po, for 400 years, from the book of Malachi, the last book of Old Testament, hanggang sa book of Matthew, there was a silent period sa mga Israelite for 400 years. Ibig sabihin po, walang mga propeta, hindi nagsasalita ang Diyos. Silent po ang Panginoon. Naranasan nyo na hubang nagpe-pray ka araw-araw, pero parang ilang araw nang parang wala kang naririnig sa Panginoon. Hindi ba talaga naririnig? Wala ba, natutulog ba ang Diyos? Sabi nga po ni Gary B. Hindi po. Kahit po dito, mantagin niyo po ito 400 years. Ilang generation po ito. Natahimik po ang Panginoon na para ba sinasabi nila, nakalimutan na ba ng Diyos yung kanyang pangako? Na magpapadala siya ng Messiah? O dahil sa kasalanan ng Israel, iniwan na ng Diyos ang kanyang bansang pinili. Pero nakita po natin, alam po natin, 2,000 years ago, tinupad po ng Diyos ang kanyang pangako dahil tapat ang Diyos. Amen. So, makinig po kayong mabuti. Marami po ang nagdududa sa Panginoon dahil kadalasan, marami po sa mga Kristiyano hindi naintindihan yung katapatan at pag-ibig ng Diyos. Sa gabi pong ito, I pray na lalo pong lumalim ang ating pananampalataya, lumalim ang ating pag-ibig, lumalim ang katapatan din po natin pabalik sa Diyos. Dahil po sa kanyang buhay na salita. So number one, God is faithful to His promises because His faithfulness is trustworthy. Amen. His faithfulness is trustworthy. Ano po ang ibig sabihin po ng trustworthy? Kung maalala niyo pa ho yan, ang ibig sabihin po ng, dali lang po, no? Medyo malikot po ito, ano ko. God's faithfulness is trustworthy, meaning completely reliable at dependable po siya. Hindi po pumapalpak ang Diyos. Maaasahan po ang katapatan ng Panginoon. Maaasahan po ang Diyos dahil tapat siya at ang kanyang katapatan ay completely reliable, dependable. Hindi po tayo mabibigo kung tayo lang ay mananampalataya po kay Kristo. Dahil hindi nagbabago po ang Panginoong Hesus.
Sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung tapat ang Panginoon noon, mananatili siyang tapat hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Beta mong manal ba niya, baludit ang makanyan. Makanano ito. Ewan ko po kung meron siyang ganun. Kaya nga po tinupad ng Lord ang kanya pong pangako sa Israel. Nang sabi, si Isaiah po, no, I think less than 1,000 years bago po dumating ang Lord, sinulat po ni Isaiah. Sabi po sa Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin, talking about Mary, will conceive and give him birth to a son and will call him Emmanuel, which means God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. So ibig sabihin po dito, nagkatawang-tao ang Diyos at nakisalumuha sa tao. Yan po ay tinupad sa Matthew chapter 1 verse 20 to 23. Dito po nangusap po, ito po yung meron pong plano si Joseph dahil nabalitaan niya ay nalaman niya na buntis ang kanyang magiging asawa na si Mary, no, at dahil po siya ay righteous person, iniisip niya hindi kanya yon at imposibleng walang sumiping sa kanya dahil righteous person po siya. Hindi po niya, meron po siyang plano na i-divorce na lang siya silently kasi kundi mamamatay si Mary because of nabuntis siya out of wedlock, babatuhin po siya hanggang mamatay. Ganun po ang parusa under the law of Moses. Pero nung natulog po si Joseph dito sa Matthew 1:20-23, but after he had considered this, nung pinag-isipan po ni Joseph po yun, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Huwag kang matakot na iuwi mo si Maria bilang iyong asawa. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Yung pinagbubuntis niya ay galing sa banal na Espiritu. Ang sabi po niya, she will give birth to a son, no, manganak siya ng batang lalaki, ang sabi po diyan, no, ng sanggol na lalaki, and you are to give him the name Jesus. Dapat ang pangalan niya Jesus, sabi po ng angel, because he will save his people from their sins. Yun po ang ibig sabihin ng Jesus, one of the meanings. Isa sa maraming ang tawag dito, maraming definition. No, kahulugan, yan po, ng Jesus is to save us, to save his people from their sins. Sa verse 22, sabi po dito, all this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. Sino pong propeta? Kay Isaiah. Sabi po dito, lahat ng ito ay nangyari para matupad yung sinabi ng Diyos kay Isaiah. In other words, para matupad yung pangako ng Diyos na ilang daan at ilang libong taon nang nakakaraan na mangyayari yung pinangako niya na merong ipapanganak na Messiah para magligtas sa sangkatauhan. Sabi po dyan, the virgin will conceive and give birth to a son. Ito po ang sinabi ni Isaiah kanina sa Isaiah 7:14. And they will call him Emmanuel, which means God with us. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po ito, makikita po natin dito yung unwavering, unchanging, na yung commitment po ng Lord na talagang trustworthy po ang Panginoon sa kanyang katapatan na hindi po na, bagamat 400 years po ang nakaraan, no, pero makita po natin, hindi, iba po kasi ang plano ng Panginoon. No, iba yung inaasahan ng mga tao, pero kadalasan yung inaasahan po natin, iba yung binibigay ng Diyos. Pero siguradong mas maganda ang plano ng Diyos. Amen po ba? Kesa sa mga iniisip po natin. Pinatunayan po ng Diyos 2,000 years ago na reliable po siya, dependable po siya, trustworthy po siya sa kanyang katapatan sa tao dahil ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. No, the Son of God became a flesh or human being para lang po tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Sa Psalms 36 verse 5,
Ang sabi po dito, your love, Lord, reaches to the heavens. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hanggang kalangitan, umaabot hanggang kalangitan. Ang sabi po dito, your faithfulness to the skies. Ito po, this is a powerful, a beautiful declaration po ni David na sinasabi po niya, boundless, limitless po ang love, limitless po ang katapatan po ng Panginoon. Hindi po natin kayang sukatin kung gaano po katapat at kung gaano po kalaki, kalawak ang pag-ibig ng Diyos. No, how wide, how long, how high, and deep is the love of Christ for you and for me. Hindi mo kayang sukatin yung kapatid. And yet, dumarating po yung pagkakataon dahil kung minsan mababaw po tayo sa salita ng Diyos or kung minsan nalilin lang po tayo ng nararamdaman natin, nalilin lang tayo ng dyablo sa nilalagay niya sa kaisipan po natin, akala po natin hindi na tayo mahal ng Diyos. Akala po natin hindi na tapat ang Diyos sa kanyang pangako po sa atin. Hindi po. Hindi po natin, yung pong katapatan ng tao, masusukat mo yan eh. Yung pag-ibig ng tao, masusukat mo rin po yan. Doon sa mga single sa inyo, masusukat nyo po kung talagang mahal kayo ng nobyo o nobya po ninyo, no? Lalo na sa nobyo po siguro, masusukat nyo po yan kapag ngayon pa lang, kuripot na siya. Kasi ang tunay na nagmamahal po, hindi mo pinagtitipid, hindi mo tinitipiran yung mahal mo sa buhay. Amen. Hindi po, sabi ng boyfriend mo niyan ngayon, kung kasama mo niyan, di practical lang ako, pastor. Ali, kuripot ka mo talaga. Kapag mahal mo ang tao, no, actually mag-iipon ka nga. Sabi ko nga sa inyo, nung yung ex ko, no, ex-girlfriend ko, wife ko na po kasi ngayon, no, nung pong mag-girlfriend, boyfriend pa lang po kami, talaga pong mahirap po. Dahil maliit na lang yung baon mo at pag walang pasok, wala kang baon. Pero mag-iipon ka para ma-date mo lang siya. Mag-iipon ka para mabigyan mo lang siya ng regalo sa darating ng Pasko. Para ganyan. Pag Pasko po talaga pong magpupuyat kami para lang mag-caroling. Para yung mga nililigawan po namin, mabigyan po namin. At saka po sa makabili po kami ng sapatos na nahuhulog sa kanal. Amen. Yung tumatawa po sa inyo, siguro hindi, yung di tumawa, siguro absent po kayo nung mga nakaraang Sabado. May halata kayo na. Praise the Lord. Kaya nga po dito, napakaganda po sa sinabi ni Haring David, yung kanyang katapatan, reaches to the skies, hindi mo kayang sukatin. Ibig sabihin po niyan, kapatid, maniwala ka na araw-araw tapat ang Diyos at mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka magugutom. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang kailanman dahil mahal na mahal ka ng Diyos at dakila ang kanyang katapatan. Dakila ang katapatan po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Psalms 145:13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises. No, reliable, dependable ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako and faithful in all He does. Tapat siya sa kanyang mga ginagawa. Kung minsan yung tao po, sasabihin niya, sige, sa Pasko, riregaluhin kita. iPhone. Sabi niya, bago. Pero binilin ka, hindi siya bago. Second hand. iPhone 7 pa, malayo na. Hindi mo na na-update. Tinupad nga niya, pero hindi tapat. Ang Lord, pag tinupad po niya, ang sabi ng Ephesians 3:20, God is able to do exceedingly, abundantly, more than anything we could ask or think or imagine. Tapat siya sa mga gagawin po niya sa ating mga buhay. Tapat po siya sa mga ginawa niya, tapat po siya sa mga ginagawa niya, tapat din po siya sa mga gagawin po niya sa ating mga buhay. Hindi bababa po yung standard ng Lord para ikaw ay pagpalain. Pumapasok din ba ho sa isipan nyo noon po kasi, nung po mababaw pa ang pagkakilala ko sa Diyos. Kapag New Year na, iniisip ko, limbawa maganda ang taon na nakaraan, at bagong taon na, iniisip ko, Lord, mararanasan pa rin pa kaya namin ang katapatan mo ngayong Iniisip ko pa,
Dahil ang ganda ng nakaraang taon mo, may mga ilan sa atin katulad ko po noon, iniisip po natin ang darating na taon ay baka ngayon hindi na ako pagpapalain ng Lord. Ay baka ngayon hindi na i-bless yung negosyo ko. Ay baka ngayon mahirapan na ako sa trabaho. Ay baka ngayon magkaroon na ako ng sakit. Alam niyo po kung anong iniisip niyo, kung anong dinideklara niyo, ang sabi po ng Numbers 14:28, gagawin ng Diyos. Numbers 14:28, pwede po nating pakita. Baka niyan lang kasi itsura po tayo lang maniwala. So tell them, sabi po ni Lord kay Moses, as surely as I live, lagi naman buhay ang Diyos, hindi naman siya mamamatay. Hanggat buhay ako, sabi ng Panginoon. Sabi po niya, I will do to you. Gagawin ko sa iyo the very thing I heard you say. Kaya yung sasabihan mong makakalulus na ako, Lord, baldak si Karen. Oh, ala kami po, guys. Ala kami po, Noche Buena. 500, Lord, imposible yan. Kalamaran na rin kayong gobyerno. Pero kung sinabi mo, Lord, andyan nga lang akong 500, pero meron akong pang-Noche Buena niyan. Dahil ikaw ang magbibigay. Amen? Naalala ko po yung testimony po ni Pastor Francis nung kabilang tayo, Webista, meeting tamo. Ito nga best na. Wala na pong makain po yung kanyang member na sa Calvary Dapdap. Nag-pray po siya dahil wala siyang pambili pa kinabukasan. Istuko ko. Nag-pray po siya, Lord, sabi po niya, alam ko magpo-provide ka. Bakit po? Kasi alam niya tapat ang Diyos. Matutulog na ako ng mahimbing, bukas meron na kaming bigas. Amen. Kinabukasan, paggising po niya, mo 25 kilos niya, 50, isang kaban. Isang kaban na bigas ang pinadala ng Diyos. Oh. Kung hindi po malakpak si Mabs, hindi kayo papalakpak eh. Tutugay kayo mo, magyapos kayo mo. At yung pang metong adintang, di pa po tapos yun. Binagpala pa siya ng Lord pagkahapon, another 1 kaban, 1 sack of rice. Bakit? Natulog siya na alam niya, mahal siya ng Diyos at ang pag-ibig, katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw. Amen. Pero tayo, pag Lord, bukas na, para kabang makikira ka at tutulo ka, wawa. Lord, tutupin kaya kalupalit ang sinabi ng Pastor Milyari kitang member ng KAI. Kapag ganyan po yung ano man ang naririnig ng Diyos ang iniisip mo, what sabi po ng Lord, I will do to you. Pero kung sinasabi mo, Lord, pagpapalain mo ko. Bakit? Hindi dahil mabuti ako, Lord, dahil mabuti ka. Lord, hindi mo ako pababayaan. Hindi dahil perfect ako, Lord, dahil perfect ka at ikaw ay tapat sa akin araw-araw. Amen? Alam niyo po, sabi na po ng Romans 8:32, kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya ibibigay na ang lahat ng bagay kalagip si Kristo? Ayan po, He who did not spare His own Son, hindi niya pinagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak. Sabi po dyan, no? But gave Him up for us all. How He will not, along with Him, along with Christ, graciously give us all things. Hindi ba niya ibibigay ang lahat ng bagay? Alam niyo po yung Greek ng all? All. All pa rin. Lahat. Ang ano lang po dyan, if you have faith, nothing is impossible. Ang sabi nga po nung tatay na gusto niyang lumayas po yung demonyo doon sa anak niya, help me, Lord, if you can. Sabi niya kay Lord. Na-insulto si Lord. Kaya pag sinabi po, Lord, kung kaya mo, sabi ng Lord, if you can, everything is possible for those who believe. Anong sabi ng the father exclaimed, I believe, Lord, help my unbelief. Kahit po medyo meron po siya, makita po tapat pa rin ang Panginoon sa kanya. Pinalayas pa rin demonyo, pinagaling pa rin yung kanyang anak. Everything is possible to those who believe. Ano po yung pinagpe-pray po nyo? Ang isipin nyo po lagi, hindi po yung gawa ninyo, hindi yung na-accomplish nyo na, hindi yung natapos mo na ba ang Bible o hindi. Ang isipin po ninyo, mahal kayo ng Diyos at tapat ang Diyos. Laging sariwa ang pag-ibig niya sa tuwing umaga. Amen. Praise the Lord.
Ayoko manata masaya. Kaya nga po dito, yung binasa po natin, the Lord is trustworthy in all He promises. Dalawang bagay po ito, no? The verse showcases God's trustworthiness in two key areas, His promises and His actions. Kaya sabi ko kanina, yung tao mangangako pero hindi sakto sa pangako. Hindi faithful sa kanilang action. Pero God is faithful to fulfill His promise made, and God is reliable in all He does, always acting with integrity. Higit pa sa pinagpe-pray mo, ibibigay ng Diyos. Amen. Alam niyo po yung nagpe-pray na, ako po noon, no? Kasi po, pilaning years karining sa 2017. Ano tayo yun eh? 8 years. 8 years po siya ngayong December 15. No? December 15, yung pong sasakyan na bigay po ng Lord. Yung pong, ito po yung contribution ng mga generous members po natin. Hindi po ito galing sa offering. Ha? Puto yung isip ito, ang offering, pimanyalideng sakyan ng Pastor Manny. Ali po, wala pong corruption po dito. No? Pero yung mga generous members po natin, ay, kasi naawa po sila dun sa aking, pag sumakay po sila, mga balagyakay. Anyway, pero God is good pa rin. Kapag nga po nag-a-attend kami na mga pastor, sina Pastor John tsaka Pastor Is, sa mga kasama naming pastor ng Pampanga, nakita mo po yung mga sasakyan po nila, ang gaganda, brand new. Tapos, sa pagitan po, mayroong parking, i-park mo yan. Akit may lupa yung makalunos. Pero, masaya po kami. Naka-anfraya kan tayo, Pastor John. Kaya, minsan yung anfra po niya, pinark ko. Na more than 20 years old na, kabayat. Talaga po pati yung baba, kung panganyan ko na eh. Pawis yung steering niya. Tapos nag-declare po ako, Lord, di namin ba yung sakyan ni Pastor Jun? Bago pa po yung Innova niyang brand new, binigyan po siya ng L300. Kasi po namumundok po yan eh. Pero EA po NPA yan. Kaya po marami po siyang nasasakay. Si Pastor is binigyan po siya ng brand new MUX. Si Pastor Francis, nakailang na po yan, brand yung sasakyan. Yan po dahil sa katapatan ng Diyos. No, hindi po yan, meron pong, lahat po yan ay binigay po ng Diyos sa iba't ibang paraan po sa amin. Pastor, kasi pastor kayo, hindi po. Wala pong sinabi sa Bible na tapat ang Diyos sa pastor lang. Tapat po ang Diyos sa mga anak niya. Amen. Ang tanong, ano bang ibig sabihin kapag ikaw ay anak? Ang mga anak ay to believe is to obey. Kala ko, pastor ako, anak na ako ng Diyos. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Diyos? Amen. Ang dali po nating bigyan ng pera yung mga anak po natin na sumusunod. Lalo na kapag marami yan. Halimbawa, yung anak mo, 15. Di ba? Hindi naman lahat magiging generous ka dyan. Kasi noon po, nung mga unang araw, yung mga lola ko, ganyan po yung mga anak nila 12, 15. Maniwala kayo sa tatay ko po, panganay po siya, 27 po sila eh. Pero ano na po yun, mga 5 ina na po yun. Pero Manal Bay, tatangkuhin yan. Pero panganay po siya. Siklod ko kay bapa ko, bapa, siklod ako. Makanya niya kalati. Siklod ko ako, tatangkuhin. Sabi ko, kanya ba talaga? Siklod. Sabi ko nga siguro naalala kong bigla si Vic Soto kasi yung anak niya, no? So, si Biko at saka yung mga anak niya, Oy, Mayor, siklod ka kang kaya. Anong pangalan? Pero, talking about maraming anak po, mas mabilis ka pong magbigay ng gusto ng anak mo na masunurin sa'yo. Pero yung anak mong matigas ang ulo, marami ka pang tanong dyan. Saan mo ano yan? Anong project? Parang flood control din yan. No? Di ba marami ka pang tanong? Pero sa mga anak mo, ako, 2 pong anak ko, pag sinabi po nilang, Daddy, bibili kami ng ganito. Pareho, agad-agad po. Ang mami nila, Manalbea kanyan. Ang mami nila, wag na lang po, sige. Ganito na lang. Halimbawa, Daddy, gusto namin ng ganito, pwede kami pa-deliver ng ganito. Ano po? Agad-agad. Meron naman eh. Meron naman. Pero lagi ko po tinuturo sa kanila na wag silang magmukhang pera. Kung meron, okay lang po.
Huwag mong mahalin ang pera. In fact, umuwi po yung ninong ng panganay ko, nagbigay po ng aginaldo sa kanila. Sa kanila lang dalawa. Nung sinabi ko po yung, meron kayong nasa kwarto namin, nandun sa TV, kunin nyo. Hindi, mamaya na lang, daddy. Sabi ko, dakalata pera din. Sabi ko, mo engineer din yung anak ko, kung nursing na itong napongka. Pero ang dito, hindi natutunan po nila yung pong wag mong unahin yung pera. Amen. Kaya kapag ikaw, hindi ka mukhang pera at masunurin ka sa Diyos. Amen? Hindi ka magkukulang. Ito po yung ibig sabihin po nito, hindi po siya automatic na His promises, talagang tutuparin niya, and with integrity yung action. Hindi siya automatic. Kapag tapat ka sa Diyos, bilang anak niya. Amen. Nagpapalpak po tayo po, pero tapat ka pa rin, na gusto mong sumunod sa Lord, that you have the heart to strive, that you need or you must obey Him because you love Him. That's the main reason, because you love Him. Opo, nandiyan yung blessing, huwag natin tanggalin yon. Mga ipokrito po tayo pag sinasabi natin, ay gusto ko lang, ayun Lord, kahit walang blessing, susunod ako sa'yo. Oo, totoo ba? Wedding nga, sabi nga po ng mga. Pero, ang main purpose, or main, natin, tawag dito po yung ating mindset, yung ating motibo, kaya tayo sumusunod sa Lord dahil mahal natin ang Panginoon. Pangalawa, dahil alam natin pagpapalain tayo ng Diyos. Di ba na pag-aralan natin, Abraham, gawin mo ito, pupunta ka doon at pagpapalain kita. No? Sumunod ka at papalain kita. Yun po sinabi niya kay Abraham. Dahil sumunod ka, Abraham, siguradong pagpapalain kita. Sabi po niya, nung in-offer niya si Isaac. No? Anyway, so much for that. Baka po abutin po tayo ng Noche Buena po dito. Sa Revelation 22:6, no? The angel said to me, these words are trustworthy and true. Kausap niya po dito si John the Beloved na nasa island of Patmos. And then sabi po ng ng angel, the Lord God who inspires the prophets sent His angels to show His servants the things that must soon take place. Ang sinasabi pong, these words are trustworthy and true, yung book of Revelation. Na mangyayari talaga yung end times. Na mangyayari talaga yung darating na ang Panginoon. Marami po ngayon, minamak po o tinatawanan po tayo dahil hanggang ngayon yung iniintay po natin Kristo daw hindi pa dumarating. Pero tayo hindi po natin tatawanan yan. Tapat tayong maghihintay sa Lord dahil alam po natin kung papaanong napakatagal po naghintay at meron pang silent period for 400 years na hindi nangungusap ang Lord. Pero sa atin po, nangungusap ang banal na Espiritu sa atin, walang silent period. Kahit gaano katagal po ngayon, walang reason na hindi po tayo maniwala na hindi darating ang Panginoon. Kung tapat siyang nagkatawang tao po noon, tapat po siyang babalik bilang King of Kings and Lord of Lords. Maniwala po kayo. His words are trustworthy and true. Amen. God's faithfulness is completely dependable, true to His word, and unwavering, making Him worthy of our trust and confidence. Bakit kumpiyansa tayo sa Diyos? Bakit tiwala tayo sa Panginoon? Dahil nga po completely reliable, dependable, trustworthy ang Panginoon. Number 2, God is faithful to His promises because His faithfulness is unchanging. Kanina po, His faithfulness is trustworthy. Ngayon po, pag-aaralan po natin, ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Kaya nga po, sabi po sa Lamentations, kanina binasa po natin, no, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ay laging sariwa tuwing umaga, hindi po nagbabago dahil dakila ang kanyang katapatan. Kaya kahit po mayroong silent period na 400 years, hindi ibig sabihin na nagbago na yung katapatan ng Panginoon dahil iniisip po siguro ng ilang mga Israelita na baka hindi na tayo mahal ng Diyos, hindi na tapat ang Diyos sa atin dahil makasalanan tayo, nagkamali tayo, nasa under Roman rule tayo. Pero alam niyo po, perfect po ang timing ng Panginoon. Isipin niyo po kung ano kaya pong mangyayari kung ngayon pa lang ipapanganak ang Panginoon. Ibig sabihin po niyan, sa maraming taon, wala tayong Pasko. Amen. Pero hindi po. Yung pagkapanganak ni Kristo 2,000 years ago, perfect po yung timing po ng Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah
60, sa pangalawang talata po, 22b, at the right time or when the time is right, nasabi po sa iba, salin, I, the Lord, will make it happen. Sa tamang panahon. Amen. Sabi niyo po, tamang panahon. Hindi po yan aldab, no? Yung tamang panahon, no? Hindi, sabi po ng Panginoon, sa tamang panahon, ako na Panginoon will make it happen. Tutuparin ko. Gagawin ko. Kaya nga po, maghintay po kayo. May tamang panahon ang Panginoon. Tapat po ang Diyos. Hindi ibig sabihin na ini-ignore ng Diyos ang panalangin mo, kapatid. Merong tamang panahon ang Panginoon sa lahat ng yan. Amen po ba? At tapat po siya, anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon, anuman ang pagkakataon po, laging tapat ang Diyos. Sabi po ng Deuteronomy 7:9, understand therefore that the Lord your God is indeed, ang sabi po dito, God. Unawain niyong mabuti, sabi po ni Moses sa mga Israelita, na ang Panginoong Diyos nyo ay talagang Diyos. Naniniwala ho ba kayo na si Kristo ay talagang Diyos? Huwag kayong maniwala dun sa Disneyland. Amen. Alam niyo po yung Disneyland dito? Kung nandyan, nasaan si Felix Decat? Disneyland kasi. Sabi po nila, tao lang siya. Pero napag-aralan po natin sa Bible, si Kristo ay hindi lang siya tao. Diyos na nagkatawang tao. Tunay na Diyos. Kahit basahin niyo lang po yung Book of Revelation, makikita niyo po doon sa one throne. Hindi po tatlo ang trono sa langit, isang trono. Pastor, di ba umupo po siya sa right hand of God? Figurative po yun. No, figurative po yun. Ibig sabihin po nito, yung pong kapangyarihan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya na. Kaya basahin niyo po yung Book of Revelation, there is only one throne. Ano po yan? Ayan, salamat sa verse, no? Ba-active ko, yenin, eh. Parang tumanggap ng bonus sa 13 month yung sa taas ngayon. At once I was in the Spirit, and therefore, before me was a throne in heaven with someone sitting on it. A throne. Pag sinabi pong A throne, hindi siya B throne, C throne. Ibig sabihin po niya, A throne, isang trono. At meron pong nakaupo. Meron pong mas magandang verse dyan, pero okay na yan. Salamat, no? Makita po natin dyan, si Kristo ay Diyos na nakaupo po sa trono. Ngayon. Amen. Ang maganda po niyan, ang sabi po ni Paul, we are seated with Him in the heavenly realms. Nandito tayo, pero nakaupo tayong nandoon. Figurative din po ito. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit nandito tayo, yung authority at power ng Panginoon, bilang King of Kings and Lord of Lords, ay binigay niya sa'yo. Kaya mong palayasin ng demonyo. Kaya mong talunin si Satanas. Kaya mong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na binabato ni Satanas. Bakit? You have the power within you. That is the power of the Holy Spirit. The power that resurrected Christ from the dead is same power dwelling in you. Kaya sabi po ng 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Higit na makapangyarihan yung nasa akin kaysa yung mga demonyo at ang diablo, si Satanas, na nasa mundo. Ikaw ay higit na makapangyarihan, kapatid. You need to believe. And you need to perform, demonstrate mo dapat, i-act mo dapat yung iyong authority against the enemy. Amen. He is, sabi po dyan, balik tayo sa Deuteronomy 7:9. Tandaan niyo po itong Deuteronomy 7:9 po ito, napakaganda po niya. Ang sabi po dyan, He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations. He keeps His promise, His vow, His covenant for 1,000 generations and lavishes. Dito po galing siguro ni John yung lavish na love. Alam niyo po ibig sabihin ng lavishes? Yung lavish? Labis-labis. Labis-labis pong unfailing love. Sobra-sobrang pag-ibig ng Diyos po sa atin. On those who love Him. Kaya hindi po automatic eh. On those who love Him and obey His commands. Now, palagayin niyo po, since the time of creation, Adam and Eve, ilang generation na kaya tayo ngayon? Meron na kayang 1,000 generation? Alam niyo po, from Adam
to Abraham, 20 generations na po yun. You can do the math. Basahin niyo po yung Book of Genesis. Bilangin niyo po. Ang generation po, ganito po siya. Kapag ikaw ay nag-asawa, nagkaanak ka, yung anak mo, new generation po yon. So yung one generation, ang sabi po ng mga expert, between 25 to 30 years old. Ngayon. Pero noon, ang one generation, kung minsan, halimbawa si Mary, no, nagkaanak na siya, 15 years old. Yung mga lola po natin noon, alam niyo ba, 14 years old pa lang, nag-aasawa na. Pero alam na po na nga nila noon. Yung po ang sabi po ng lola po ni Pastor Edwin sa amin, nung sinermon po kaming kabataan pa kami, no, baka kayo, meron po kasing tuwing madaling araw, meron pong tawag dito po, yung morning watch po. Nagpe-pray po sila. Alas 4 ginising po kami dahil galing po kami sa overnight. Wala pong, noon po, hindi 24 hours sa mga sasakyan, saka tricycle. So natulog po kami yung kasama ko pong si Boyat, yung Koy Bordes po na, ginising po kami. Hoy, ba't kayo natulog dito? Talaga po, hindi kami nagbumubog. Sabi ko, Manay, kasi ganito, ganyan-ganyan, no, na wala nang sasakyan. Baka kala na, alam ba ng mga magulang nyo? Baka kala ng mga magulang nyo, nag-asawa na kayo. Kahit nang ganun. Huwag kayong mag-aasawa ng maaga, kaya niya sa'yo. Ako po, sadyang pilosopo po ako. Totoo po yan. Alam po kahit po mga kapatid, mga gulang ko, alam po nila yan. Tsaka yung mga naging kaklase ko, hanggang college, alam po nila, may hindi may talaga pilosopo po ako. Sabi ko sa kanya, kayo, naika ko, anong edad ba kayo nag-asawa? Ako pa magmumug kayo, maglako ko pang wawakin kayo. Ang sabi po niya, 14, pero alam ko na noon, kanya. Tawanan po kami. Pero totoo po yun. Kahit, po, kasi po, kung mapapansin nyo, yung po mga kaedad ko ho dyan, elementary pa lang ho, marunong na tayong mamalengke. Di ho ba? Misis ko po, elementary pa lang, namamalengke na po sa Pangpang. Pero yan magobrahan na lang. Wow, 40 years old na yan mo. Hay, mga kabataan, no? Anyway, going back, from Abraham to Jesus, 56 generation. Sabi po na binasa natin, God keeps His covenant, His promises for 1,000 generations. Now, from Abraham to Jesus, 56 generation. From Jesus until now, approximately daw po, 80 to 100 generations na. Ang ibig sabihin po niyan, kung nasa 30 years po ang or 25 years, about 150 to 200 generations pa lang ang lumilipas. Pero malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Nakita nyo ho ito? Na kung 200 generations pa lang po lumilipas since the time of Adam, alam niyo po, huwag kayong maniwala sa mga, kunwari, ang gagaling na scientist, pero yung cancer nila, hindi nila yung mga sakit nila, hindi nila na-solve. Namatay silang maaga. Walang namatay pong sa kanila, yung with full length of days. Ang sabi po nila, ang Earth, billion years na. Ikata naman mula-mula la. Ay, wapin niya. Kasi makasulat niya yung libro, encyclopedia. At yung dinosaur kanita pong... Alam niyo po, yung kamatayan, pumasok lang nung nagkasala si David. Amen. Kasi alam niyo po, sa Genesis chapter 1 and between chapter 2, ang sinasabi po nila, merong daw gap doon. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, now the earth was formed. Ito, merong gap dyan, billion years yan. Ang sabi po ng chapter 2 ng Genesis, pumasok lang, or ng chapter 3 ng Genesis, pumasok lang ang kamatayan nung nagkasala ang tao. So, ano ba yung sabihin nung now the earth was formed and void? Hindi pa naka-form, wala pang halaman, wala pang bundok, wala pang hayop yung earth. So, and then, after nung few verses, doon palang sinabi ng Lord, let there be light, inayos na po niya ang earth. Amen. Wala po akong time na iyan ito. Pero ang sabi ko, kung 6,000, ngayon po, from the creation hanggang kay Jesus, 4,000 years pa lang po yun. Huwag kayong maniwalang billion years. Alam niyo po, yung mga cemetery po natin dyan, ang Lapet at saka po ang Holy Mary, nasa more or less 50 years pa lang po, mahigit yan. Pero puno na ng buto. Isipin niyo po yung billion years. Ilang buto po yung dapat na kahit saan ka maghukay may mga buto? Wala po.
Wala hong ganyan. Tsaka po dapat super talino na ng tao. Alam niyo po, for 100 years ago, walang TV. More than 100 years ago, walang TV, walang radio. Wala pa, ano. Pero ngayon ho, tayo pong nanonood pa ng mga Voltes 5 po noon, 70s, 80s, yung nakakausap nila sa TV nga. Akala natin hindi totoo. Ngayon, napakasimple na lang. Makakausap mo sa TV, sa cellphone, sa gadget, parang normal na lang. Dahil po, for 100 years, yung kaisipan ng tao talaga pong nag-increase. Isipin nyo naman yung billion years. Tapos, ikaw na merong encyclopedia, naniniwala ka naman kesa sa Bible. From Jesus hanggang ngayon, 2,000 years, ilang libong taon pa lang ho tayo, ang mundo? 6,000 years. Tama ba kaya? Kung 30 years ang isang generation, 200 generations pa lang ho tayo. 200 multiplied by 30 years, ilan po yan? 6,000. Tama po siya. 6,000 years. Pastor, kasi tinignan yung bundok, ganyan. Alam niyo po, sige po, explain ko muna. Kung bakit mukhang million or billion years na ang mundo. Kasi po, nung ginawa si Adan at Eva, halimbawa si Adan, nung ginawa po siya, kung makikita mo siya, ilang taon na kaya siya kung hulaan mo? Maaaring nasa 20 or 30 years old. Pero actually, 1 day old pa lang ho siya. No? Alwa po yan, tutusukan nyo yan. Hindi siya 1 day old chick. 1 day old man pa lang ho siya. Pero, ang itsura niya, 20 to 30 years old. Hindi ba kayang gawin ng Diyos na, hindi po ginawa ng Diyos na, bato muna, kiti-kiti, tapos hintayin ko maging earth ito 4 million years, tapos nakaganon ng Diyos. Makapangyarihan po ang Lord nung sinabi po niyang, let there be light. Segundo lang po yun. Because with God, nothing is impossible. Amen! Kaya ngayon po, 200 generations pa lang tayo. Anong ibig sabihin ng God is faithful to 1,000 generation? Ibig sabihin po yan, yung faithfulness ng Lord, hindi magbabago, hindi magmamaliw, magpakailanman. Amen! Praise the Lord. Ang sabi po ng Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. Ako na Panginoon ay hindi nagbabago, so that you, descendants of Jacob, are not destroyed. Kung babago-bago ang Lord, matagal na po tayong na-destroy. Kung nag-iiba po yung pag-ibig po niya, matagal na po tayong patay. Ano pong sabi, ano po yung chapter? Malakay 3:6. Anong pagkatapos po ng 7, 8, 9? Malakay 3:10. Ano po yung nakasulat sa 10? About tithes. So yung nagsasabing, wala nang tithes ngayon, sabi ng Lord, I, the Lord, do not change. Ang issue po ng Lord dito, yung mga hinihiling ko sa inyong tithes and offering, hindi ako nagbabago. Kailangan, pa rin yan, perfect yung bibigay nyo sa akin. Kung babasahin niyo po ang buong Malakay, subukan nyo mag-offer ng kambing, ng tupa sa inyong governor na pilay. Tignan ko lang kung tanggapin ng governor mo. Ako pa kaya na Diyos nyo? Sabi po niya. Pagdating sa Malakay 3:6, ako ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi ako nagbabago kapag sinasabi ko, ang issue dito is tithes and offering. Ang sabi po ng marami, Old Testament yan, nagbago ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, I, the Lord, do not change. Kaya nasa Matthew 23:23, pinuri ng Panginoon ang pagta-tithes ng mga Pariseo. Pero sabi niya, merong mas mahigit sa tithes. Yung mercy, yung love, at saka justice. Ayan po. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, mga hipokrito. You give a tenth, nagta-tithes kayo. Spices, mint, dill, and cumin. Dapat hindi na po tina-tithes yan, pero napaka-faithful nila, pati yung maliliit na bagay, tina-tithes po nila. But you have neglected the more important kesa sa tithes. Ano yan? Justice, mercy, and faithfulness. You should have practice the latter. Ano po yung the latter dito? Dapat tama, pinapractice nyo yung pagta-tithes, sabi niya. But without neglecting the former, what? Yung law, yung justice, mercy, and faithfulness. Kaya nga po sabi ng Lord, I, the Lord, do not change. Hindi nagbabago. Kung tapat ka, hindi yung, Old Testament yan, ba't ako magta-tithes? Kung tapat ka. Hindi na. Alam niyo po,
I thank the Lord sa Calvary Temple, hindi na po question ang tithes. Amen. Siguro mapilaan na rin, lamaran lamo talaga din. Pero pag-pray tayo, mag-grow naman din. Nung ngayon lang mag-grow din, makalunos lang. Kasi ang tunay na Kristiyano, lumalago. Kayang ibigay pati kanyang buhay, hindi lang pera. Amen. Amen po ba? Kaya sabi niya, I do not change. Sabi po sa Hebrews 13, sabi ko sa inyo kanina, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung nagpapagaling ang Panginoon noon, magpapagaling pa rin siya magpahanggang ngayon. Dahil tapat ang Diyos. At mahal na mahal niya ho tayo. Numbers 23, 19. God is not human that He should lie. Sa ibang salin po, God is not a man. Alam niyo po yung iba, actually po, no, may pastor po kaming kakilala. Mga ilan po ito. Yung iba, ako rin sabihan. ang Diyos daw po hindi lalaki. Saan nyo nakita yun, kako? Tinuro po sa akin to, Numbers 23:19, God is not a man. Sa ibang salin po. Sa ibang salin, bawa, King James, God is not. Yan. Hindi lalaki ang Diyos, sabi. Mamuting-muting kayo, ako yung mankind, human. Tao. Ang Diyos ay hindi tao, no, na kaya niyang magsinungaling. Hindi sinungaling ang Panginoon. Ayan po sa NLT, God is not a man. He is a woman. Hindi po, God is not a human that He should lie, not human being. Sabi po dyan, hindi siya tao that He should change His mind. Hindi pa bago-bago ang isip ng Panginoon. Kaya nung sinabi niya, ipapadala ko yung bugtong niyang anak, sabi niya, magkakatawang tao ko, sabi ng Panginoong Yesus. Hindi siya nagkatawang tao dahil nababuti ng tao. Hindi po, masasama nga po yung tao nung dumating siya. Actually, wala man pong kumilala sa kanya. Hanggang po siya yung pinako sa krus. Yung iba hanggang nabuhay na mag-uli, rineject pa rin ng Panginoon. Sino po yung mga Pariseo, yung hipokrito? Ay nabuhay siya. Ang sabi po hindi po niya sinabi, ang sabi po ng mga gwardya, nabuhay po siya. May mga anghel nga kami nakita. Anong sabi ng mga Pariseo, Sadduceo, yung mga high priest? Ang sabi nila, ay talagang siya pala yung Messiah. Hindi po. Talagang matigas ang puso nila. Sabi nila, eto yung pera, sabihin nyo, ninakaw yung bangkay. Bakit instead of magrepent sila, na kilalanin si Kristo, na siya yung Messiah, pero pinasinungalingan pa, binayaran pa yung ano. Etong mga gwardya naman, kinuha naman yung suhol. Kaya alam niyo po, hindi lang po ngayon may corruption, noon pa may corruption na. Pero maganda noon, walang baha. Pero ngayon bumabaha dahil sa corruption. Kaya nga po, does He speak and then not act? Magsasalita ba siya? Meron ba kayong tao dyan na puro salita, hindi man niya ginagawa? Marakal na yan, marakal tabal. Pastor, wapin. Hindi mo naisipan po ito, magkasala ka po. Does He promise and not fulfill? Hindi po siya katulad ng tao na sinungaling. Manghawakan ka lang, kapatid. Tutuparin at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako dahil hindi sinungaling ang Diyos katulad ng tao at hindi nagbabago ang kanyang kaisipan, hindi pa bago-bago ang kanyang kaisipan. Nananatiling tapat ang Diyos. Kaya lang po yan po ay sa kanyang perfect time. Sabihin niyo po, perfect time. Alam niyo po, nung merong 400-year silent period, iniisip na siguro ng bakit wala na? Siguro wala ng Messiah, pero perfect time pa rin yung 400-year silent period. Ang sabi po ng Ecclesiastes 3:11, sa unang bahagi lang po, He has made everything beautiful in its time. Sino po yung nakakaalam ng awit na yung pong in His time? Ala na? Pila na kami mo, ring ninong ko na po pang kaikin. Ninang ko, rin pong singidad na rin Calvary Temple. Alam, ito po naririnig nyo kapag merong libing. Pangit nga lang po, ginawa sa libing. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your ways. That you do, just to do just what you say in your time. Amen. Paramdaman tayo po rin.
Pero anong sabi po dito sa Ecclesiastes? Maganda po plano ng Lord. He makes all things beautiful. Not in your time, not in our own time, but He makes all things beautiful in His time. Kaya maghintay ka lang, kapatid. Amen. Pastor, 35 years old na ako, wala akong pang asawa. Don't worry. He makes all things beautiful in His time. Eh kamamalagwa. Mali mo mag-rapture na. Ay, hali pa, pastor. Bisa akong may kasawa. O malakwa na ka mo. Trust God's unchanging faithfulness. He never ignores us or forgets us. Amen? Hindi niya tayo ini-ignore, yung hindi parang hindi na tayo pinapansin ng Lord, no? Or kinakalimutan niya ho tayo, but prepares everything beautifully for our own good. Amen. Last verse. Last point po. God is faithful to His promises because His faithfulness is unfailing. Hindi pumapalpak ang faithfulness ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin po ng unfailing, incapable of failure or error. That is unfailing. Infallible. Mas malalam yung English na. Perfect po yung ibig sabihin po nun. Ibig sabihin po ng unfailing, never giving up, constant, always reliable. Hindi nagmimintis. Hindi nagmamaliw. Hindi po pumapalpak. Para hindi niyo pumaan. Ang na pong Panginoon, yung kanyang katapatan, lagi po siyang, kaya nga po, yung pong pagkapanganak ni Kristo na nagkaroon po ng Pasko, hindi po nag-fail po ang Panginoon. Kung hindi nag-fail ang Panginoon noon, hindi pa rin siya mag-fail ngayon. Amen. Manatili ka lang tapat sa Kanya, kapatid. Amen. Ang sabi po ng Isaiah 55:8-11, for my thoughts are not your thoughts. Ang kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. Ang sabi ng Panginoon, neither your ways, mga pamamaraan nyo, ay hindi ko pamamaraan. Ang sabi po dito, declares the Lord, as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang ibig sabihin po dito, ang ating kaisipan sagad sa lupa o ilalim pa ng lupa, pero yung kaisipan at pamamaraan ng Diyos, napakataas. No? Para pong langit at lupa po yung natin. Kaya nga po, anong sabi po ng Panginoon sa verse 10? As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish. Ano pong tawag po dito? Yung pong umulan, nag-snow, naging tubig po yan, at evaporate. No, nagkaroon po ng evaporation. Ano kasing tawag dyan? Ha? Condensation ba? Hindi ba gatas yan? No. Pero yun, nag-evaporate. Noon po, hindi po nila ma-explain during 1700s and 1800s early, kailan lang po nila nalaman na meron palang evaporation. Kailan lang. Pero ito po ay Book of Isaiah. No? Nasa 2,700 years po ang pagitan po natin ngayon. Pero si Isaiah, alam niya, meron ng condensation, meron ng evaporation. Na kaya ang sabi ng Panginoon dyan, na hindi bumabalik, sabi po, saan sa langit, without watering the earth and making bud and flourish para sumagana o maging malusog ang mga halaman. And then sabi niya, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word, ang sabi ng Panginoon, na mula sa langit, binigkas po ng Panginoon, sabi, so is my word goes out from my mouth, it will not return to me empty. Hindi babalik sa akin ang salita ko na empty, but will accomplish what I desire. No, ang sabi po dyan, what I desire and achieve the purpose for which I sent it. I think sa Psalms 107, verse 20, He sent His word and healed all their diseases and saved them from their destruction. Ayan, tama po. He sent out His word and healed them. Pinadala niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Now, tingnan niyo po ang ganda po talaga ng salita ng Diyos.
Who is the Word of God? Jesus. He sent Jesus. My Father has sent me. Anong ginawa ni Jesus nung nasa lupa po siya? Laging nagpapagaling. He sent His Word and healed all His diseases. Pwede rin pong literal na word. Tanggapin po natin ang word ng Lord para po tayo ay manatiling malusog at pagalingin sa lahat ng karamdaman. Amen. Pinadala ng word. Kaya nga po, alam niyo po yung perfect prayer, the perfect prayer ay yung word of God. Huwag ka nang mag-isip-isip ng magagandang prayer na mabulaklak na wala sa salita ng Diyos. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. Pakikinggan ka lang ng Diyos kung meron kang pananampalataya, kanino? Sa salita mo, sa salita niya. Lord, nasusulat po. Hindi ka magkukulang sa amin. But you will provide, according po sa Philippians 4:19, according to your riches and glory in Christ Jesus. Sinabi niyo po sa iyong salita, that you will never leave me nor forsake me. Sinabi mo po sa iyong salita, that by your stripes, I am healed. Amen. Lord, sinabi mo sa iyong salita, believe you and your household will be saved. Kaya nga po, Lord, pinagpe-pray ko, buong pamilya ko, pati katulong ko, mga nagtatrabaho sa akin, maliligtas. Household po kasi, hindi lang family. Kaya nga po, the perfect prayer po, powerful prayer, yung word ng Panginoon. Kaya kung minsan, hindi na natin alam kung anong pagpe-pray natin, wala tayong alam sa word. Pero kung marami kang alam sa word, ibabalik mo sa Lord yan. Ang sabi niya, hindi babalik. Parang binabalik po natin yung word sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi babalik ang aking salita na hindi niya tutuparin yung kung ano yung dahilan, kung ano yung layunin, bakit niya pinadala yung salita o binigay yung salita sa atin. Siguradong, kaya nga sabi niya, katulad ng ulan o ng niebe. Suyatin po yung niebe, snow, no? Niebe, ano po yan? 8, niebe, gis. No? Hindi daw babalik yan muli sa ulap, sa langit, kung hindi muna niya palulusugin ang lupa. Lalo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi ba tapat ang Diyos? Ang sabi rin po, no, ganito po katapat ang Diyos. Sabi ng 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. Why? For He cannot disown Himself. Because isa sa katangian, isa sa attribute, isa sa nature ng Diyos ay hindi lang love, kundi faithful po siya. No, ang sabi diyan, kung tayo po ay faithless, nagdududa tayo, meron tayong fear, manatiling tapat pa rin ang Diyos. Kaya nga, even at times we're not faithful, God remained faithful. Amen. For He cannot disown. Hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang sarili. Ang kanyang nature, hindi niya pwedeng itanggi ang kanyang nature. Dahil siya ay pag-ibig, siya ay tapat din. Amen. Naalala niyo ba si Peter nung sabi niya, Lord, kung ikaw yan, sabihin niyo sa akin na lumakad din ako. Nakalakad si Peter. Nakalayo na po. Malakas po ang hangin dito, malakas ang alon, matataas pong halon. Naglalakad po si Peter. Habang nakatingin siya sa Panginoon, nakapaglakad siya, malapit na siya sa Panginoon. Malayo na siya sa bangka. Remember, swimmer si Peter, pero natakot siya. Nung tinignan ni Peter ang alon, ano po nangyari sa kanya? Bigla po siyang nalulunod. Anong sabi ni Peter? Lord, help! Yun lang po yung salita niya, help. Napaka-iksing prayer. Kaya nga po yung prayer, wala naman po yan sa pahabaan. Amen. Nasa ano po yan, kung gaano ka katapat. Magamat hindi naging tapat si Peter sa pagtingin niya sa Lord, nakita niya, naging siya nagtapat, di siya tapat kasi natakot siya. Nandiyan naman ang Panginoon. Nakalakad na siya ng ilang steps Pero naging tapat pa rin siya na walang pwedeng tutulong sa kanya, kundi ang Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, help. Tinulungan siya ng Lord. Bakit? Tapat kasi ang Panginoon. There are times na natatakot po tayo. There are times na nagdududa pa rin po tayo. Na Lord, ano po nangyayari? Pero wag niyong tanggalin yung paningin niyo sa Diyos. Lord, meron po akong takot. At aaminin ko, Lord, nandito rin po yung pag-aalala. Pero Panginoon,
nasa iyo pa rin ako nakatingin. Hindi ko alam. I do not know, Lord, what to do, but my eyes are upon you. Sabi nga po ni David. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong gagawin ko. Pero nakatingin pa rin ako sa iyo, looking unto Jesus, Hebrews 12:2. The author and the finisher of our faith. If you are faithless, look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Amen. I'm not saying po dito na kahit na magkasala ka na magkasala at patuloy ka sa kasalanan, gagawin ng Diyos yung ikaw ay maganda pa rin ang buhay mo. Hindi po. Tapat pa rin ang Diyos, opo. Kahit ikaw ay mabuhay sa kasalanan, tapat pa rin ang Diyos na padadala ka niya sa impyerno. Kasi kung hindi ka niya padadala sa impyerno, hindi magiging tapat ang Diyos. Kung bakit pinalaya si Adan at si Eva sa garden, sa Eden, kasi tapat ang Diyos. Hindi pwedeng magsama ang kasalanan at kabanalan. Kaya kailangan, kahit masakit sa Diyos, pinalayas po. Bakit? Kapag hindi niya pinalayas, so sige, balik na lang kayo. Hindi na tapat ang Diyos, nagsinungaling na siya sa kanyang pangako. Sabi niya, pinapaalis ko kayo, pero pinapangako ko, ililigtas ko pa rin kayo. Amen! Praise the Lord. Kaya yung iba po na sinasabi nilang walang Diyos, tapat din po ang Diyos sa kanila. Tapat ang Diyos na parurusahin po sila sa impyerno. Tapat siya sa kanyang salita. Na yung hindi mananampalataya sa kanya, pupunta ng impyerno. Kung yung mga, halimbawa po yung mga nagnakaw sa gobyerno po natin, kung di po nagsisiyan, kaswelo danong walang impyerno. Sabi ng Lord, sige, kayong kahit nagnakaw na hindi kayo nagsisi, na ayaw nyo mang ibalik sa gobyerno yung perang ninakaw nyo, dahil wala sa law, ang sabi nyo, kahit wala po sa batas, common sense na lang. Inaamin mo na nga na nagnakaw ka, pero ayaw mo pang ibalik, lamaran. Pero yung nag-snatcher, agad binabalik po, di ba? Yung nagnakaw, agad binabalik. Huwag yung nag-snatcher, hindi. Total, kukulong nyo ako at wala sa batas ang yung in-snatch ko, akin muna. Ha? Pero alam niyo po, lang po yan. Pero ang Lord, tapat po siya. Kaya nga po, hindi po ito, tapat siya dun sa mga sinungaling, tapat siya sa mga tapat ang Diyos na parurusahan pa rin sila sa impyerno. Yun po ibig sabihin nito, dahil hindi pwedeng itanggi ng Diyos ang kanyang katapatan. Pag sinabi niya, tutuparin niya. Kaya nga po, tapat din po ang Diyos sa atin. Anak, manatili ka lang sa akin. Di ba, if you abide in me? Si Peter, hindi siya naging tapat sa pagtingin niya sa Lord. Natakot siya. Pero, nag-abide siya. Naging tapat siya by abiding sa Lord. Alam niyo po yung abiding, hindi ho ba? Mga law-abiding citizen, na alam niya ang Panginoon lang. Kahit nagkakamali ka, kapatid, manatili kang tapat na huwag kang tatawag sa ibang Diyos, kundi ang Diyos lang, mananatiling tapat ang Diyos at mararanasan mo ang kanyang katapatan kahit paminsan-minsan natatakot ka katulad ni Peter. Ililigtas ka pa rin ng Panginoon katulad ni Pedro. Amen! Ganyan po katapat ang Lord. Na kahit when hindi tayo tapat, mananatiling tapat ang Diyos po sa atin. 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful and He will do it. Ang tumawag sa inyo, tapat po siya at siguradong gagampanan po ng Diyos. Amen! Ano lang po kailangan po natin? Panghawakan po ang pangako ng Diyos. God's faithfulness is unfailing, meaning it never runs out, never falters, and never disappoints. You can count on Him to be always faithful. Maaasahan niyo po ang Panginoon. Kahit nagkakamali tayo, pumapalpak po tayo, maaasahan po natin ang Panginoon na mananatili siyang tapat sa kanyang mga anak. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabing hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Mag-review na po tayo. Faithfulness. God's loyalty to His promises. His faithfulness is trustworthy. His faithfulness is unchanging. And His faithfulness is unfailing. Alam niyo po, yung faithfulness ng Lord is perfectly illustrated sa kapanganakan po ng ating Panginoon. Pinapakita po niya na unwavering, unchanging po, trustworthy, unchanging, unfailing, yung faithfulness ng Panginoon. Last verse before we take the Holy Communion, Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Panghawakan po natin na hindi po pabago-bago ang ating kaisipan dun sa pag-asa, dun sa pangako na pinanghawakan natin sa salita ng Diyos. Ako po, pinanghawakan ko po, alam ko, aalis po ako ng dialysis. Mawawala na po ang dialysis sa akin. Magna 19 years na po. Ako,
magdadialysis this coming January. Kung titigil po ako, o tumigil na ako years ago, matagal na po akong patay. Kung bakit buhay po ako ngayon, pinanghahawakan ko po ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Sabi po dyan, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ang Diyos na nangako, tapat po siya. Manghawakan lang po tayo. So we can count on God to keep His promises. Amen. So let's hold tight. Ang taong nagigipit, hindi sa patalim kumakapit, sa salita ng Diyos kumakapit. So let us hold tight to the hope we have in Him. Sino po yung may mga pangakong pinanghahawakan sa Lord? Panghawakan niyo po, hindi pwedeng hindi tuparin ng Panginoon yan dahil tapat ang Diyos na nangako. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.